Okay, prangkahan tayo. Lagi bang sumasakit yung tuhod mo? O napapansin mo ba lately na parang, teka, dumadami yung mga fine lines at wrinkles mo sa salamin? Naku, kung oo ang sagot mo, baka kulang ka na sa isang napaka-importanting glue sa katawan natin. Pag-usapan natin yung collagen at alamin natin kung totoo ba talaga to o puro hype lang. Yung mga simpleng sakit sa kasukasuan, yung mga rayuma, or yung mga bagong linya sa mukha mo tuwing nagsiselfie ka, alam mo ba, malaki ang posibilidad na konektado lahat yan sa unti-unting pagbaba ng isang specific substance sa katawan natin as we age. At ano yung substance na yan? Well, yan na nga ang collagen. Para mas madaling maintindihan, isipin mo yung collagen bilang isang pandikit. Yes, pandikit o parang glue na siyang nagdidikit-dikit sa lahat ng cells natin. So yun yung pinaka-esensya niya. Ang collagen, yan yung protein na parang glue na bumubuo at nagpapatibay sa atin. Kung wala to, baka para tayong buhangin na nagkakawatak-watak. At hindi lang yan, siya rin yung filler sa pagitan ng ating mga cells. Kaya yung balat natin, nung bata pa tayo, ang kinis, 'di ba? Yun. Pero heto yung harsh reality ng pagtanda na makikita natin dito. Pagdating mo ng 40s, automatikong nagsisimula ng bumaba yung collagen levels mo. Mga 10% yan every 10 years. At take note, pwedeng mas mapaaga pa yan kung hindi healthy yung lifestyle mo. Kung lagi kang puyat, super stressed o may mga bisyo. So the clock is ticking. So kung natural na bumababa to, ano naman ang mangyayari kung dadagdagan natin through supplements? Tara, silipin natin yung top 3 benefits na dapat mong malaman. Okay, unahin na natin yung pinaka-obvious at pinakasikat na dahilan kung bakit umiinom ng collagen ng marami para sa balat. Dahil nga filler siya, 'di ba? Kapag nag-supplement ka, para mong pinupuno ulit yung mga nawawalang space sa pagitan ng cells mo. Anong resulta? Well, nababawasan yung wrinkles at nagiging mas fresh at healthy-looking ang skin. Yung iba, beauty before health. Pero 'di ba, why not have both? At heto na ang unang pasabog. Akala nyo para lang sa wrinkles ang collagen? No. Well, according sa mga rehab doctor, hindi beauty ang number 1 benefit. Para sa kanila, ang pinakamalaking tulong talaga ng collagen ay para sa ating mga kasukasuan or joints. Lalo na sa mga may osteoarthritis. This is a game changer. At ito yung science behind it. Paano siya gumagana? 3 bagay. Una, nagsusupply ito ng amino acids. Yan yung mga building blocks ng joints. Pangalawa, parang ginigising niya yung katawan mo to produce its own collagen again. At pangatlo, at ito yung super importante, binabawasan ito yung pamamaga o inflammation sa loob ng joints. At dito napapasok yung ating second major hook. Narinig niyo na ba yung internal inflammation? Yan yung pamamaga sa loob ng katawan natin na hindi natin nakikita, pero yan pala yung ugat ng maraming seryosong sakit mula sa stroke, dementia, diabetes, hanggang sa kidney failure. At ang collagen, isa sa mga ahente na tumutulong labanan yung silent enemy na yan. Okay, so by now, baka convinced ka na uminom ng collagen. Ang tanong, paano ka pipili ng tama sa dami ng nagkalat sa market? Ito yung mga tips, diretsyo mula sa isang doktor. At heto na ang ating pangatlong pasabog. Ready na ba kayo? Payo ng doktor, wag na wag kang bibili ng collagen na nakatablet. Diretsahang sinabi, walang kwenta raw yan. Bakit? Kasi kapag ininom mo yan, napaka-konti lang yung kayang i-breakdown ng tiyan mo. The rest, ilalabas mo lang din sa dumi. So sayang lang ang pera. Yung mga collagen drinks naman, okay lang, pero mababa ang absorption, mga 10 to 20% lang. Ang pinaka-efektibo talaga, yung nasa form ng powder o capsule. So kapag bibili ka, ito ang cheat sheet mo. Number 1, hanapin mo yung magic words na hydrolyzed or peptides. Ang ibig sabihin niyan, super durog na siya into tiny particles para 100% ma-absorb ng katawan mo. May types din yan eh. Type 1 usually for skin, Type 2 para sa joints, at Type 3 para sa organs. And pro tip, for quality, mas maganda kung galing sa Canada, Australia, or New Zealand kasi mas stricto yung quality standards nila doon. Oh, sige, nakapili ka na ng A+ na collagen supplement. Galing! Pero teka, alam mo ba na may tamang paraan ng pag-inom para masulit mo talaga yung binayad mo? Kasi kung hindi, sayang din. Napakasimple lang. 3 steps. Step 1, inumin mo ito agad pagkagising mo sa umaga habang empty pa ang stomach mo. Bakit? Para mas mabilis at mas efficient ang absorption. Step 2, chill ka muna. Maghintay ka ng 30 minutes to 1 hour bago ka kumain. Hayaan mo munang mag-work yung collagen. And step 3,
Uminom ka ng maraming tubig throughout the day. Kailangan ng hydration. At gaano karami? Ang typical dose ay nasa 1.2 to 5 grams per day. Tandaan, everything in moderation. May tinatawag na too much of a good thing. Yung sobrang dami, lalo na yung mga ini-inject na umaraabot ng 50 grams, delikado yan. Pwedeng masira ang kidneys mo, so ingat po tayo dyan. At heto na ang ating final, unexpected surprise, isang bonus na hindi mo aakalan. Paano mo malalaman kung effective yung collagen na iniinom mo? Simple, kung masarap ang tulog mo. Yes, isa pala sa mga side effect ng good quality collagen ay ang pag-improve ng quality ng tulog. At alam naman nating lahat, ang masarap na tulog ay priceless para sa kalusugan. Okay, ngayon kailangan nating mag-usap ng totoo. Reality check muna. Ang collagen ay hindi isang magic pill. Hindi ito instant, let's manage our expectations. Kailangan dito ng pasyensya. In about a month, baka maramdaman mo na nababawasan yung pamamaga sa joints ko. Pero para talagang tumibay yung cartilage mo, yung cushion sa buto mo, it will take around 3 to 6 months of consistent use. So, patience is key. May ilan pa tayong dapat tandaan. First, kung may gout ka, pwedeng matrigger ito, so baka kailangan i-adjust yung dose mo. Second, please, hindi ito pampapayat. At pinaka-importante sa lahat, hindi nito papalitan ng exercise at healthy lifestyle. Supplement lang po ito, hindi ito gamot na magic. And of course, ang pinakamahalagang paalala, bago kayo uminom ng kahit anong supplement, napakahalaga na kumonsulta muna kayo sa inyong doktor. Sila ang makakapagsabi kung ito ba ay tama at ligtas para sa inyo. Huwag basta-basta. Gusto kong iwan sa inyo itong quote na to kasi sobrang totoo. Kung 20 taon mong pinabayaan o pinahirapan ng katawan mo, huwag kang aasa na sa isang buwan lang okay na lahat. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay isang long-term commitment. It's a marathon, not a sprint. So ang tanong ko ngayon ay para sa'yo. Ngayong mas naiintindihan mo na ang collagen, yung glue ng katawan mo, ano ang mga gagawin mong hakbang simula ngayon para alagaan yan? Thank you for watching Carl Cabreza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy,